Stubborn doctor theory. So, ano tong stubborn doctor theory, no? Yung example nito, yung mga nangyayari ngayon, yung mga experiences ng mga nakatatanda o yung mga nauna, di ba? Na kailangan na nating tandaan, di ba? Example nito, drugs. So, kung may maririnig kayo na dating drug addict o dating gumagamit ng illegal substance, sinasabi nila kung gaano kasama. Dapat, may experience na yun. Marami na nagsasabing masama ang drugs. So, bakit pa natin sisimulang tumikim ng drugs kung alam na natin at napapatunayan na mismo ng mga doktor at ng mga mismong tao na may experience nun na masama yun. Na nakaalis sila doon. Di ba? O yung ganyan, yun yung stubborn doctor theory na hindi lahat kailangan masubukan mo muna. Meron ding time na kailangan nating makinig. Kagaya sa mga PWDs, hindi naman lahat kaya natin, di ba? So minsan kailangan natin makinig. Hindi naman sa pag sinabihan tayo ini-small na tayo. Titingnan nyo rin kung ini-small kayo kasi baka nga naman ini-small kayo. Pero kung hindi naman, kung real talk naman talaga siya, tanggapin nyo. Kasi ang hirap sa inyo, iba yung sitwasyon nyo, ikinukumpara nyo sa ibang tao. Since mas pinipili nyong magstay doon sa kinalalagay nyo, hindi kayo pwedeng tumulad doon sa mga nakikita nyong PWDs na nakikita doon, di ba? Yung ganun. Yung mga para-athlete, yung mga nagpe-paint na gamit ang paa, di ba? Yung mga ganyan, hindi kayo pwedeng magano sa kanila kasi sila, sinose nila na gawin yun eh. Hindi naman nila agad na-discover na may talent sila. Yung painting, hindi. Sinubukan lang nila. Ayun, kung hindi nyo susubukan at madiscover may talent kayo, wag na kayong magkumpara pa. Okay? Yun lang yun. So, yun yung stubborn doctor theory na kailangan nating malaman. Na minsan, kailangan makinig ka rin. Kung tama, pakinggan. Kung mali, filter out. Kasi hindi naman lahat kailangan mong i-absorb. Hindi naman lahat kailangan anuhin mo. Hindi naman lahat papakinggan mo, then ilalagay mo sa isip mo, di ba? O ilalagay mo sa damdamin mo, isa sa puso mo. Mali naman din yan. So, yun lang po.